Good morning, everyone. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin, bakit nga ba hindi nakukulong o hindi man lang nakakasuhan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay sa ibinibintang sa kanyang extrajudicial killing. Ano nga po ba ang dahilan? Malakas nga po ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Untouchable ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o sadya pong wala siyang kasalanan sa mga nangyari noong kanyang programang War on Drugs? Yan po ang pag-uusapan natin. Kaya huwag po kayong pipikit, intindihin po nating mabuti ang ating sasabihin. Lagi nating naririnig sa Kongreso man o sa Senado, kapag siya ay tinatanong, ang lagi niyang sinasabi, I take full legal responsibility. Ibig sabihin, inaako niya ang responsibilidad sa mga nangyari noong panahon ng kanyang programang War on Drugs. At mayroong mga namatay, mga sibilyan, at mga kriminal. Ngayon, doon sa kanyang ipinag-uutos, no, na kapag ang suspect ay nanlaban, ipagtanggol ninyo ang inyong sarili. Patayin ninyo ang suspect kapag nanlaban. Doon sa utos na yon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mayroon bang mali doon sa kanyang ipinag-uutos? Sa ilalim po ng Revised Penal Code, wala po siyang nilabag doon sa kanyang kautusan. No? Yan po ay bahagi lamang ng tinatawag na justifying circumstances na nakapaloob sa Revised Penal Code. Okay? So, doon po, malinaw po yun. Doon sa utos niya na kapag ang suspect ay nanlaban, patayin ninyo yung suspect o ipagtanggol ninyo ang inyong sarili, wala pong nilabag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po ay tinatawag nating justifying circumstances. Dahil sino man, no, kahit ako ay hindi papayag na hulihin ko yung suspect. Kung babarilin ako ng suspect, uunahan ko na po yung suspect na yun. So yun po ay pagtatanggol sa sarili. Okay? Yun po ang unang punto na dapat ninyong maintindihan. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng extrajudicial killing? Ang extrajudicial killing ay pagpatay po doon sa tao na alam nating may pagkakasala at nilabag na batas. Pero wala pa pong hatol ang hukuman o ang korte kung sila nga ay mayroong nilabag na batas. Okay? O kaya kahit na malakas yung ebidensya natin laban doon sa suspect na yun, ay siya po ay pinatay. Yun po ang extrajudicial killing. Okay? So, bigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Okay. Ito po during the time of the former President Rodrigo Roa Duterte. Yung nangyari po kay Kian de los Santos, no? Siya po ay inosente. Siya po ay isang civilian. Wala po siyang kasalanan. Siya po ay pinatay ng pulis. Tama? Okay, pinatay po siya ng pulis. At yung iba po, ganun din yung nangyari. Ano po ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Andun pa rin po
yung lagi niyang sinasabi, I take full legal responsibility. Ang tanong po dito, iniutos po ba ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na patayin si Kian de los Santos? Hindi. Diba? Hindi po niya iniutos na patayin si Kian de los Santos. Ngunit bakit pinatay si Kian de los Santos? Sino po yung pumatay? Pulis. So, kung mayroong responsibilidad si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mayroon din pong responsibilidad yung pulis na pumatay kay Kian de los Santos. Yan po yung tinatawag nating guilt is personal. Kung sino po ang gumawa ng kasalanan na hindi naman po ipinag-uutos ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yun po ang mayroong pagkakasala. Kaya ang kailangan at dapat kasuhan ay ang pumatay o bumaril kay Kian de los Santos. At yun po ang nangyari. During the course of investigation, nakialam po ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi. Hindi po siya nakialam. Ano pong ibig sabihin ng hindi po siya nakialam? Bahala ka dyan sa buhay mo. Pinatay mo yung tao nang hindi ko ipinag-uutos? Bahala ka dyan. Hindi kita ipagtatanggol. In short, pinabayaan po niya ang husgado na humusga at sumuri doon sa pagkamatay kay Kian de los Santos. Kaya nga po, nakasuhan yung pulis na yon. Hindi po nakialam sa anumang pagdinig o sa mga hearings si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang pinag-uusapan yung kaso tungkol sa pagpatay kay Kian de los Santos. Dahil hindi po iniutos ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na patayin mo yung tao na hindi naman nanlaban. At pangalawa, hindi niya iniutos na patayin yung specific na tao na katulad po ni Kian de los Santos. Yan po ang dahilan kung bakit kahit nadalhin pa sa International Criminal Court ng mga abogadang si Attorney Cristina Conti, no? Attorney Nery Colmenares, Attorney Shell Jokno, at marami pa pong iba, yung sinasabi nilang extrajudicial killing against the former President Rodrigo Roa Duterte, ay hindi po yun magpo-prosper. Hindi po yun, magkakaroon ng basis. Kaya nga po ilang beses na pong sinabi ng International Criminal Court na wala pong basihan ang kasong isinampa laban sa dating Pangulo. Dahil ang ipinag-uutos lamang po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kapag ang suspect ay nanlaban, yun lamang po ang papatayin. And ang bahaging yun ay tinatawag nating justifying circumstances. No? Kasi ano po yun unlawful aggression po yun. Kaya kailangan mong ipagtanggol yung sarili mo. Kailangan ipagtanggol ng pulis yung kanyang sarili kung yung kanyang buhay ay nasa bingit na ng kamatayan. Kaya nga lagi niyang sinasabi, kapag meron tayong hinuhuli, kapag meron kayong hinuhuli at kayo yung unti-unting nababawasan, huwag kayong bumalik sa akin ng lagas na kayo o kakaunti na kayo. Dahil magkaiba po yung tinatawag po nating conviction saka yung tinatawag nilang responsibility and accountability. Magkaiba po yun. Pag sinabi pong accountability,
Tama ko po ngayon ang mga parang sinakluban ng langit at lupa noong panahon na yon. Pero ililinaw po namin na hindi po kami sasama, hindi po namin susundin yung imbitasyon ni Presidente Duterte na sumama sa kanya sa impyerno. Ito lang po kami sa mundong ibabaw para Thank you, po Attorney ipaglaban Conti. ang katarungan. Opo. Your Honor, Please avoid Yes, Your Honor. taunting. Whatever, for lack of a better word, iwasan po natin yon. Yes, Kasi Your po, Honor. tayo po ay mga professional dito at gusto po natin na sana maging matiwasay yung ating pagpapakonduct ng hearing na ito. I hope you understand. yes, Your Honor, I'm just echoing statements from the Senate hearing, Your Honor. So intindihin nyo guys yung sinabi ni Attorney Cristina Conti, no? Si Attorney Cristina Conti po ay ang ICC accredited lawyer. Siya po yung abogado na nagtatanggol sa sinasabing biktima ng extrajudicial killing, mga kaibigan. Kung pakikinggan po ninyong mabuti, iintindihin po ninyong mabuti yung motibo, yung intensyon ng kanyang sinabi, ay pinapalabas niya na kawawa yung mga biktima noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pinapalabas niya na siya at ang kanyang mga kasamahan na lamang yung mga taong mayroong malasakit, mayroong puso para tulungan yung mga namatayan. Okay? So pinapalabas nila na ang may kasalanan ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at hinihingi niya sa tulong ng Quadcom o ng Kamara na tulungan siya, no, na ipagtanggol itong mga biktimang ito. Okay? Kasi kung napapansin ninyo, sa halip na banggitin niya, sa halip na ilatag niya yung mga ebidensya na magpapatunay na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang may kasalanan at dapat makasuhan, ay sinasagot niya yung mga salita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Halimbawa na lamang yung hindi raw siya sasama sa impyerno. No, that is irrelevant doon sa topic. Pinagmumukha niyang kumbaga parang instead na ilatag niya, pinapatulan na lamang niya yung mga salita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po ang dahilan kung bakit mahina yung laban nila. Hindi nila mailatag yung mga ebidensya, yung mga dapat na ibigay sa ICC. Kaya kahit ano pong complaint affidavit yung kanilang isumite doon sa ICC, hindi po magpo-prosper yung kaso. Okay? Pinagmumukha niya lamang na kumbaga ay pinapalabas niya, gusto niyang sabihin sa publiko na ako ang kaisa-isang abogada, ang grupo namin, ang katangi-tanging grupo na nagtatanggol sa mga nabiktima during the war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And therefore, tulungan ninyo ako. Okay? Sa totoo lang mga kaibigan, kaya po ginagawa ito ni Attorney Cristina Conti dahil mag-e-election. Si Attorney Cristina Conti po ay kandidato sa Kongreso. No? Nung mga nakaraang taon ba, narinig ba natin siya? Nung mga nakaraang taon ba, napanood ba natin siya? Naipahayag ba niya yung status ng kanilang ipinaglalaban sa ICC? Hindi. Ngayon lamang po siya lumabas sa Quadcom dahil siya po ay kandidato. Gusto niyang ipakita sa taong bayan na siya po ay lumalaban para sa katarungan ng mga biktima. Okay? Ngayon, pag-usapan natin kung mayroon nga ba talagang basihan ang pagsasampa ng kaso laban sa dating Pangulong
si Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Kasi ang kung iintindihin ninyong mabuti, gusto niyang ipalabas na siya lang yung magaling, siya ay mahusay, siya yung may malasakit. Talagang pinamumukha niya doon sa mga biktima na, uy, ito, suportahan niyo ako. Ako na lang yung nagtatanggol sa inyo. No? Ako na lamang yung abogado na pinaglalaban yung inyong mga kamag-anak na namatay during the war on drugs. Suportahan ninyo ako. Ganon po yung kanyang nais iparating sa taong bayan. Where in fact, wala pong substance, wala pong ebidensya na magpapatunay doon sa ibinibintang nilang extrajudicial killing against the former president.